yung sinakyan ni Mima. Kundi siya, kasi nagdadrive na si Mima eh. Oo. Tapos, di ba tinted? Nakita mo tinted na tinted? Eh, no? Tinted na tinted. Ito po yung sakyan ni Lima na ginamit niya. Alam mo naman tayo, dati tayo investigador eh. Oh. Tinted na tinted. Bali, Toyota Corolla Cross. Ayan. Ayan. Kita niya po. Yan ang tanong. Paano nalaman na si Mima ang nakaupo? Siguro nalaman, tingnan mo yung editor natin, no? Nyolo, 3 hours ka dapat mag-live. Putek ko. Napakahigpit dito, tol. Napakahigpit dito, tol. Ang higpit ng pinapagawa. Grabe, tol. 2 oras pa tayo magdadaldalan dito, tol. Ha? Kaya nga eh. 2 oras pa tayo dito pala, tol. Dito na tayo. Paano nalaman, kapatid, na nandito si Mima? So, pwede rin na ini-observe ko, if ever, oy, Ma'am Dali Babe, shoutout po, Ayan, nandiyan pala si Dali Babe, shoutout. Pajakita natin. Jakita mo nga daw po yan, sabi ni Pikwa, admin ni Pikwa yan eh. Pajakita po, editor, sabi ni Pikwa. Di ba? Paano nalaman? Tol, yun ang gumugulo sa isipan ko eh. Hindi, pwede rin sabihin natin na pagbaba, may senyas. Di ba? Ngayon, yung if ever, pagbaba ni Mima, binira siya, tapos, pagbira sa kanya, di ba, open eh. Yun ang pinagtataka ng ibang kapitbahay na open yung lalaki. Open eh. Hindi katulad ni Mima, nasa sasakyan. Yun, di ba? Hindi daw kaya, sabi nung mga kapitbahay, naging timbre. Di ba? Di ba? Naging timbre na pag bumaba yung sakyan, di ba? Sa po si Mima pasag eh. Isipin niyo po mga babae, nasa loob ng sakyan si Mima, pitinira si Mima. Si Mima po napakatapang. Binuksan niya pa, hindi mo nakita tol, no? Hindi ko na-videoan sa'yo, may dugo-dugo pa yung yung handle. Hindi ko na lang anuin kasi baka maano nga yung may dugo-dugo pa yung, nakakalumo, may dugo-dugo pa yung handle. Na talagang makikita mo si Mima, lumalaban pa na makatakas. Hanggang sa napunta siya sa kalsada. Yun. Ganun tumakbo pa si Mima, tol. Tumakbo pa daw si Mima. According dun sa mga nakasaksi, dun sa CCTV, nakatakbo pa si Mima, tapos binalikan nga. Tapos pagbalik, yun na sinigurado na. Kasi nalaglag na si Mima eh. Yun sa tama sa katawan. Una raw, tama katawan eh. Tapos, binalikan, nung nalaglag na si Mima, yun na, pinutukan na ng harapan. Grabe raw yung nakita. Kasi tol, may nagsasabi, bakit daw hindi sinagasaan? Hindi po si Mima ang nagda-drive. Ang nangyari po, pagdating nila sa location, ayan, ito yung location. Ito sila Mima po, andito yung riding in tandem. Pagbaba po nung boyfriend, doon po binira si Mima. Pagbira po kay Mima, may tama siya. Siyempre, blind yung bulag po yung riding in tandem kasi hindi nila makikita na kung anong ginagawa ni Mima. So, bulag sila. Tinira lang nila yung salamin na alam nilang tatagos. Ayun, tumagos nga. Ngayon, binuksan ni Mima. Tapos, ang problema, nung binabanatan po si Mima, naka-open yung boyfriend. Yun ang tanong ko, tol eh. Di ba? Naka-open yung boyfriend. Na kung ikaw ang riding in tandem, tol, wala ka dapat witness, di ba? Totoo. So, ano masasabi mo dyan sa mga nakausap natin? Kasi, tol, ang sabi ng mga nakausap natin doon, talagang ang pinagtatakahan nila, hindi agad sumigaw. Kasi pag-alis nung mga ganin, matagal pa raw yung reaction ng lalaki. Parang hindi pa tinignan pa raw si Mima. Tapos, sa araw, nagtatakbo ba dun sa bahay, dun na nagsisigaw na, tulong po. Inambush kami. Yung pagkakasabi, inambush daw sila. Tapos, di ba na, straight pa magsalita noon. Tapos nung sinakay nga, parang naghihingalo na. So, tinitignan din ang bulutol.
Kasi Meron- yung angle na kung talagang silang dalawa ang target, wala nang problema, bibiray na yung kotse, di ba? Oo. Ngayon, bakit selective dito lang sa driver side? Mm. Kaya nga eh. Kasi, tol, ang nakita daw sa CCTV, lumapit yung gunman. Kitang-kita lumapit. Kasi nauna ng mga ilang minutes inabangan sila. Parang ang nangyari, di ba sinundan sila, tol? Umovertake yung motor. Nauna sa kanila ng mga ilang minuto para makaparada doon sa blind spot. Pagka parada sa blind spot, yun na, nung pagbaba ng boyfriend para buksan yung pintuan, lumapit na yung gunman. Pinutokan na agad. Unang putok daw, unang 3 putok, tol. Unang 3 putok dun sa lalaki. Tapos yung pagbaba na raw si Mima, yung bubuksan ni Mima, yun na pinutokan na si Mima. Nilapitan na ng harapan. Kasi dire-diretso naglalakad habang nagpapaputok yung lalaki. Yung gunman. Naglalakad, malapit kay Mima. So nung lasing daw si Mima lasing siguro na-shock si Mima kasi unang tunog na narinig nila para raw pinukpok na yero. Eto pa, tol. Pwede ba natin ikwento dito kung saan sila galing na bar? Pwede naman. Ito po mga babayan. Ito pa po nakapagtaka. Si Mima po tsaka yung boyfriend niya, lasing na lasing po si Mima. Galing po sila sa Adonis Bar. Adonis Bar po galing. Kaya lasing na lasing si Mima. Ayan po, pwede na namin sabihin sa inyo Galing po sila sa Adonis Bar. Diba? Nakakapagtaka Diba? Opo. Saan ba yung Adonis Bar, tol? Sa Timog. Timog? Yun, galing sa Timog. Quezon. Hindi. BGC ata. BGC. Ano sila? Sa BGC. Gay bar yun Di ba? Gay bar yun? Sa BGC. Siyempre, kung ako po, mga babayan, may jowa ako, hindi ko dadalhin sa Adonis Bar, di ba? Oo. Kaya nga Kaya nakakapagtaka rin talaga na bakit kailangan lasing. Kasi nag-live pa pala si Mima nun, tol. Oo, nag-live pa. Ako naniniwala ako, tol, kung susumahin ko. Parang may may punto rin na planted, lahat, planado, may pagkakataon na may posibilidad na Ikwento mo muna. Ikwento mo, pwede na natin ikwento Ikwento mo yung mga barkada ng boyfriend. Ayun. Yung mga barkada po talaga, bading po talaga. Oo, bading talaga. Bading na may osus pa, di ba? Bading na may osus. Oo, nung pinakita nga sa amin ni Boss Mike, di rin kami makapaniwala. Sabi ni Boss Mike, lang yato si Mima, yung jowa, bakla. Sabi ni Boss Mike, baklang-bakla talaga. Imagine ko kung bakla yun. Kasi yun, nakilala, mga kamabayan, pinakilala ko nung mga kasama niya babae. Kasi may, may mga kasama yan, si Mima noon. Di ba, tol? Na babae. So, parang doon nila nakilala yung bading na yun. Eto, theory lang namin to. May posibilidad na, na nilunok na lang yung pagkabading, di ba? Dahil alam nila mapera si Mima. May posibilidad na ganun, tol, di ba? Ito na lang po tayo, yan. AI yun, tol. 2024 yun, AI pala yun. Sorry, AI. Putik, sabihin mo Dadali tayo ng AI pa rin Dadali tayo. Nag-fake news ako dun, Oo, salamat po sa inyo, Napansin nyo, Matalas na kayo talaga, Yung theory nga namin ni Pikwa, nung nagpunta kami doon, pinag-aralan namin ni Pikwa Pinag-aralan namin maigi. Bakit ganon? Bakit
Bakit ganun ang buhay ang boyfriend? Kung talagang riding in tandem yan na professional na sinasabi nila, walang witness. 'Di ba? Walang witness. May witness po eh. May witness po. At yung boyfriend parang parang ayaw pang magsalita, 'di ba? Sabi ni nanay. Kung ako Ayaw sa'yo, na makipag-cooperate, tol. kung ako sa iyo, sir, makipag-cooperate ka. Dahil swerte ka nga, nabuhay ka. Maawa ka kahit paano kay Mima. Dahil si Mima, ginawa yung lahat ng paraan para sa'yo. Makipag-coordinate tayo, sir. Kasi, Saka, tol, ano lang natin yung itsura ng bahay. Di ba nakikita nyo dun sa balita, sa picture, ang laki, di ba? Hindi po lahat yun, kila Mima. Bali yung taas lang po. Yung sa baba po, parang bodega ng may-ari. Yung sa taas po, yung attic. Parang pinakang attic niya. Tapos merong parang bahay ng kalapati. Kaya hindi ko ma-imagine nga paano na ni Mima yun. Yung pala, mga kababayan, ang kausap lang nung may-ari doon, yung boyfriend. makita natin yung ibabalik po namin kayo sa istorya na ito po yung pinakamasakit na message na natanggap namin nila Pikwa. Ito po yung pakita po namin sa inyo. Ito po, ang unang message si attorney. Hindi ko na po papangalanan si attorney ha. Brother, nabaril daw si Mima. Kinontak ako ng Caloocan Police. Wala na siya. Dinoble check. Si Mima, Alicia Lipata, sir. Kasama siya sa GC. O yan. Yes, bro. Sabi niya, yes, bro. Sa ulo daw ang tama, tinarget. Talagang tinarget. O, yan po yung pinakamasakit na message na natanggap po sa GC. Yan po. Balikwas talaga kaming bangon yan, tol. Alas 7 ng umaga po. Alas 7 ng umaga po. Oh, yan po ang namin, ang nabalitaan. Biro mo, magugulat ka pag gising mo sa GC, tawag ng tawag sa GC biglang. Tol, si Mima daw, tol, wala na. Oh. Yan po yung Si Boss Mike nga, parang si Boss Mike pa ata huling nakaalam no? Si Boss Mike kasi nga tulog siya nung gabi, gabi pa lang tinatawagan na siya. 'Di ba? Gabi pa lang tinatawagan na siya. Yun. Tapos ito po yung message ni Ken. Ayan na, ito yung message ni Ken kay Mima. Ayan. Sabi ni Mima, update kita. Nung January 15, naghahanap siya niyan eh. Sabi niya, sige. Mima, musta? May bago open ng house, 2 rooms na hindi 3, 2 room. Inahanap. Ayan po yung kay Kent. Ayan po yung yung ino-offer sa kanya. Kaso wala hindi niya tinanggap, di ba? Sana buhay. Nagtama ka talaga kami mga kababayan. Bakit? Pumayag si Mima doon. Napaikot na talaga, tol, no? Talagang, na-influensyan talaga. Kasi ako man, tol, for example, diba? For example, operan ako ng ganyan, ng asawa ko, example na lang, ay hindi ako papayag. Lalo na ang number 1 kasi na tinitignan ko, seguridad ng pamilya ko, tol. Seguridad ko, seguridad ng pamilya ko, sinisigurado ko yan. Kaya nga nung nasa kabila kami, na Caloocan, nung panahon na election ba, may umaligid-aligid sa akin nung election yon. Na-vlog namin ni biyahe ni ko yun Kay Koy din, may umaligid-aligid yung time na yun, election yun. Tapos yun na nga, nag-decide na ako na sabi ko, kailangan ko nang lumipat. Unsafe kasi doon sa inuupahan kong isang bahay. Although may gate, may CCTV, pero kaya-kaya kang pasukin. Kasi apartment yun Mahirap po kasi yung lugar na yon, sa totoo lang po. Kasi yung lugar na yon talagang bagumbong yun po bagumbong. Nandun na po sila sa Samar. Papakita natin yung bahay. Andali lang po Pakita natin yung bahay. Nandun na po si Mima Pakita lang po natin yung bahay ni Mima dito sa Samar.
kumbaga sa, bibo talaga. Pag ano doon sa titirahan nila sa Paranaque, pag-tripan ng mga ano yan, pag-tripan ng mga, ano yung mga Sidecar boy. sidecar boy, tapos yung ano, yung tawag dyan, yung traffic aid, kinukurot lagi yung ano, Pisngi niya. pisngin daw, parang mahit na lang pisngin na, sa dahil minumura kaya niya yun. Oo, minumura. Grabe niya, sinabi niya kado, Nagagalit. Tapos, ano, diretsahan magsalita nung medyo malaki na siya. So, straight to the point. Walang tinatago, lalaki. Tumulong talaga, halos kakainin na lang niya. Talagang ibibigay niya talaga. Yun ang ugali ng Mima na bata. Sa bata. Pero kasi ang nakikita namin sa kanya is yung character niya na matara sa social media. Sir, kwento mo nga sa amin yung anong nagawang tulong ni Mima kasi galing siya sa hirap eh. And transforming into this kind of house, di ba? I cannot imagine na yung galing sa hirap na Mima Alicia na binabash, tinatanggap niya para pala sa pamilya niya. Mima, kung totoo siya, halos inusubo na lang ibibigay niya sa mga people, matulungan siya. Ako lang hindi ito matanggap kasi ang gusto ko yung sabi ko, mag-ipon kayo para sa future niyo. Kaya tanong ako, ito anong gusto mo? Yun ang Mima na tapos talagang kung sakipag. Alam mo, Tol, makikita mo yung mga tito nila. Alam mo mahirap eh. Sorry po kasi nakikita mo sa cellphone eh. Yung cellphone nila yung talagang Nokia pa. Oo. Ganun po. Keypad. Keypad pa po mga cellphone ng mga kamag-anak ni Mima. Talagang ano po si Mima, talagang nagsusumikap siya para iangat po yung kanyang mga pamilya. Di keypad pa. 'Di ba nakwento nga ni Mima Tol nung in-interview natin, nakwento ni Mima ni Nanay. Na si Mima po nagsimula mag-vlog dahil lang po sa Mobile Legends, 'di ba? Kasi yung kapatid niya inipon yung pera niya sa pag-aalimango. Tapos nakaipon po ng Android phone. Na yung Android phone na yun, gagamitin ng kapatid niya dahil addict nga sa Mobile Legends. Kinuha ni Mima, nagkaaway pa nga, para po mag-vlog si Mima. Doon siya nagsimula eh. Doon siya nagsimula. And si Mima po nangangatulong, kakasambahay po, para po mairaos yung pamilya noon nung hindi pa siya vlogger. Ayan po ang istorya ni Mima. Yung dito niya, yung kausap ni Koy, yan din yung isa sa nag-implement sa kanya sa politics. Kasi nga BBM supporter yan dito niya eh. BBM supporter po ito. Siya po ang naging pare. Sinabihan daw niya si Mima, magano ka, gayahin mo to yung pinakitang araw. Si Takero, sila Boss Mike, yan. So parang sabi nung dito niya, ayan mag-reaction ka, ganyan. Magandang reaksyonan yung issue sa politika. So parang yun yung naging unang step ni Mima na pasukin ng reaction sa politics. Ayun nga. Tapos yung huling lamay, dumating na yung mga mag-anak, Tol. Yung mga kamag-anak ko, hindi po natin minamaliit pero meron pong kargador sa Divisoria, mga kamag-anak po, kapatid ni Nanay, security guard. Ganun lang po ang buhay nila, Mima. Kaya si Mima po siguro, buhay. Di ba, Tol? Tumutulong sa mga pinsan, tumutulong sa mga tito, dito na dati niyang tinutuloyan dito sa Maynila. Kahit pa paano nag-abot si Mima ang paggastos. Kaya nasakit din sa pamilya na parang naging breadwinner si Mima ng buong pamilya talaga. Tama. Diretso natin to. Kasi talaga, kahit anong trabaho, papasukin. Pero wag mo lang siya dahil kung anong gusto niya para magtrabaho siya, huwag mong kontrahin dahil talaga mag-aaway talaga kayo. Basta kumita siya, may tulog kumita. Yun siya. Yan ang Mima. So yung ano yung tsura ng dating bahay nila? Ay, pagdating dito sa pagdating galing Palawan sila. Nung namatay na ang tatay nila, pumunta ng probinsya dito sa Northern Samar. May baryo pa kami, yung kung tawagin baryo. Pulo. Walang bahay sila. Yung nakitira lang sila sa isang bahay na yung tagpi-tagpi lang ang bubong, ang dingding, ang tawid. Wala silang bahay kasi galing na Palawan sila. Yun ang kinalakihan ng dalagitan na siya. Talagang sinubok siya ng panahon, sinubok ng tadhana na ang katibayan niya. Talagang sinubok ng gusto. Kahit mahirap, dinaos niya yung tinulungan niya ng ulan niya para manghuli ng mga
isda na maliliit sa dagat. So, naranasan niya mag-isda? Yung manghuli ng alimango na maliliit. Oo. Kung pinakailangan, itutugdihin ko, triplihin ko. Kaya yung pala yung naging foundation niya kung bakit gusto niyang umangat sa buhay. Yan. Ayun, yun yung nakita, yun yung mga nagawa niya. Kita mo, ang hirap niyan, breadwinner ka. Ako, naunawaan ko yan, tol, breadwinner ako eh. Panganay ako eh. Kailangan, responsable ka, matibay loob mo. Kaya naunawaan ko yung ano ni Mime, naunawaan ko eh. Di ba? Grabe, di ba? Kaya nga. Tapos, ewan ko. So, nung binibuild ba itong bahay na to before kayo pakita, naikwento niya ba sa ito dito? Sa akin, nakita ko na lang kung ano nung tapos na itong bahay na to. Napakamasikreto niya eh. To be honest, kahit ako, di ko alam na dito kaganda eh. Hindi niya pinito to. Ang paglaba tayo ng bahay, hindi niya pinito. Basta minsan, napunta ko na lang ito. Sumublasi ko yung pamangkin ko. Yan ang idol ko, ang pamangkin ko. Yung nagsisikap. Nagsikap. Yun ang idol ko. Pag nagsikap ang pamangkin ko, lahat yan. Para na rin yung binigyan ng malaki talaga. Yun ang ano ko siya, nakabili. Madagdag ko lang din, si Mima pala ay dating tumakbo bilang tumakbong kagawad sa barangay nila. Hindi naman pinagad. Hindi na pinalad. Pero tumakbo siya. Pero, Tinry niya talaga na Ito na daw yun, sabi ng nanay ni Mima eh. putik, tanda baon-baon siya sa utang para lang mapatayo to. Pakinggan natin yung boyfriend, tol. Oo. Kasi yung boyfriend, ito yung boyfriend. Sa dami niyong kasama nagsasabi, alam mo, ito yung mga basher eh. Alam mo, to be honest, basher is a money for me. Ito okay lang nandiyan sila. Wala namang pakialam eh. Pero tingnan mo, kakabash yun ng kakabash. Oh. Yun na napundar. Isasampal ko rin sa inyo yung pagpanaw ni Mima, that is not a political motivated. Oh. Tapos na laban. Yung mastermind. Abangan nyo na lang yung masasabihin ng polis. Magandang umaga po sa inyo dyan, Ma'am Pasita. Ito. Nag-land trip kayo ko. Hindi ko po pwede sabihin kung nag-land trip po kami, pero bawal ko pong i-discuss kung ano po yung mga ano namin. Koy pa kayo. Hayaan nyo lang yung mga basher na yan. Hindi naman sila kawalan eh. Inggit lang sila. Ganda oh. Ganda tuloy, no? Ganda, di ba? Second Oo. floor yan. Talagang ano, organize oh. Ganda ng bahay ni Mima oh. Meron nga siyang video yung house tour eh. Diba? Yan po ang bahay ni Mima, napakaganda oh. Di siya tol, kilala mo si Mauricio? Oo. Ito si Mauricio, sabi, masaya ba sila na ginurgor ang kapwa nila ensamada vlogger? But the bigger question is, bakit ang papangit nilang lahat? Wala bang maganda o gwapo sa mga Marcos vlogger? Puti ko, wala daw. Ang papangit pala natin, men. Ano masasabi mo dyan? Pikwa kay Mauricio, pusang inan yan! Oy, Mauricio, bago ka magsalita, napangit ang mga BBM vlogger, tumingin ka muna kay Dada. Walang kamukha sa amin ni Dada na mukhang tirador ng spark plug sa Caloocan. Ha? Pusang gala. At wala kami kamukha ni J. Guevara na tirador ng minor de edad dahil maliit ang uten. Ha? Huwag mo kaming ihalin tulad sa inyo ng mga mukhang tumawa. Oo, tignan nyo. Saan kayo nakakita? Pag blablogin nyo, kukunin nyo, ngotbi, may diwa, may sila. Oo. Yan ba nga pinagmamayabang nyo na DDS? Diyos mio, Cartimar. Si itsura pa lang ni Dada di ba, tol? Pambasagan na yung makikipagpaluan ng motor, tol. Di ba, mga kababayan? Itsura ni Banat Bay, di ba? Tangin na Maui. Hayop ka, Maui. Ano parang nasabi mong pangit kami? Sige, pangit kami. Kayo naman, putik, mukha kayong mukha kayong mga puwet. Eto may balik tanong tayo sa kanya. Kung pangit kami, ano pa kaya kayo? Putik, diyan ka ginaganahan eh. Sige. Diba? Ginaganahan Ano ka. ba yung tawag sa inyo? Diba, ng mga DDS? Hindi, real talk lang. Kung pangit kami, ano pa kayo? Putay na, Saka ikaw, Maui. Bakit? Akala mo, may betlog ka rin, boy! Parehas tayo may betlog! Tangina mo! Akala mo kung umasta to kung sino? Umasta ka pag wala kang betlog. Saan mo tinatago ethics mo? Gaga! Maybe sa itlog.
Oo. Bumasta ka, mawi ka, alam mo, wala kang betlog katulad namin. Pare-parehas tayo dito, boy! Oh, pangit kami. Oh, pero minamahal namin yung betlog namin. Ikaw, tinataboy mo. Oh, Tinatali mo pa. Ginagawa mong aso yung betlog mo. kita mo? Oh. O, kulang na. Ang tanong natin, nasashapuan mo pa ba yan? Yan Diba? ang mga mahirap sa inyo. Bago kayo maminta sa amin, sige, pangit na kami. Kayo, ano ba kayo? Ano ba kayo? Kaya, Ano yung tsura nyo? Diyan na kayo magaling sa Adominem. Pangit. O, ilabas mo yung mukha ni Argota, tol. Hindi, Diba? sige, ilabas mo yung mukha ni Huwag na yung Argota, tol. Huwag na Argota. Ito, makita ko sa'yo. Pangit pala tayo. Ano yan? Pusang ina. Ano yan? Ano yan? Anong tawag mo dyan? Salbabida? Sino yan? Ano yan Bugris yan Iloy Galis. Ayan. Iloy Galis. Kakaso sa BBC Diba? Kita mo? True Nakman to ko. Diba may picture niya, yung puday niya brush up, Diba? Tapos may Brush up, tol. basta labis na tol eh. Baka one-sided yun, tol. One side. Yung kay Hindi, Kimpi dili yung Kimpi na tol, Kimpi. Parang Wawiti Guzman ka. Huwag kayo mamimintas dahil kayo, namimintas kayo, babalik sa inyo yan kami. Sinasabi lang namin ang totoo na kayo may mga diferensya sa utak. May diferensya sa dito kayo nagpatuli sa labi. Diba? Tignan mo si Iloy Bugris, tignan mo nga Tignan mo yung tsura niya, ano ba to tol? May ano pa puti ko, ano to? Buni. Buni. Buni yan Buni ba yan? Kain ng itlog ng negro, ayan, bimuni. Tignan mo to, puti ko, hip hop man, hip hop Bagi Tol, bagi. Pasok na pasok sa trending si Iloy nakabagi. Kita mo, kami hindi kami pala pintas. Kayo namipintas kayo, magtatanong din kami. Kami pangit kami. Eto, ano pong tawag nyo dito? Maganda po ba tingnan? Nagtatanong lang po kami nagtatanong lang po kami. Kami po, pangit na po kami. Eto po, pangit, maganda po ba tingnan sa inyong mga mata? Tingnan nyo yung uso ni Bugres para kumain may STD. Tingnan mo dito, tingnan mo to tulo. Ano yan, Galicia tulo? Ano yan, Galicia ata yan tol Galis. May langib-langib, ano yan? Kasi sabi po sa mga kumakain dyan, ang Sabi po sa mga kumakain po ba kayo ng langib? Hayop na langib ni Bugres, pwede isangag yan Uy, may nag-message na, may mapakita ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nalusutan tayo nakaraan, wala kasi tayo, tol Ito yung sinasabi ko sa inyo, nalusutan tayo nito, tol. Ayan, Ito yung nalusutan tayo, tol. Ayan, Ayan, nakapasok to. Ayan, na-videoan si Mima, Ayan, na-video, Huwag na natin ipakita. Anong pangalan yan, tol? Carl Chan. Ha? Pinadala lang daw sa kanila. Kita mo, pinadala, na-videoan si Mima, nakalusot to Hindi natin nabantayan to Pero, siguro, nakalusot na-videoan. Hindi cellphone na nakaganon, tol, nakaganon siguro. Nakaganon, kunyari, no? Kasi may nag-video rin naman nakasama natin, tol, pero naka-blur. Naka-blur. Ewan ko, ano bang masaya kayo kung na-videoan nyo si Mima nasa kabaong? Masaya po ba kayo? Nakatulong po ba sa buhay nyo? Yumaman ba kayo? Diba? Diba? Yumaman ba kayo? Diba? Hindi naman kayo yumaman Masaya kayo sa ganyan? Hindi masaya kayo. Congrats sa inyo. Kung nakatulong sa pamilya nyo, na bago buhay nyo, dahil kay videoan nyo yung kabaong, nakapag-abroad, ganun. Masaya kayong winawalang niya yung tao, di ba? Masaya kayo. Kasi, Pikwa, hindi ko maintindihan Kailangan ba si BBM lang aalipustahin nyo? Mga DDS?
Tapos pagdating kay Digong, hindi siya pwedeng alipistahin. Putang ina nyo, di ba? Kaya nga, na. Oh. Kailangan Diba, tol? pag sinigang respetuhin, di Oh. ba? Oh. Lahat na nasa kanya, sinalo na nga niya lahat ng, di ba? Nasa kanya na lahat corruption. Kaya nga nasa dahik na Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cows going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player, cause he